Hi guys! Ayan, welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so guys, sa mga interested naman sa private reading, ayan, nasa description box below lang po yung link ng aking Facebook. Message lang kayo. Pwede rin naman kayo sa WhatsApp kayo mag-message. So, kung hindi nyo guys makita, pwede nyo ako i-search. Intuitive Tarot by Jade. Ayan yung pangalan ko sa Facebook at saka sa Facebook page. Okay, so pwede nyo rin ako guys panoorin sa kabilang channel. Yung pa rin yung pangalan, Intuitive Tarot by Jade. Sa mga naghahanap ng weekly reading, ayan, mag-upload na nga rin ako ng monthly reading siguro sa mga susunod na mga araw, no? Okay. So, by the way, tingnan natin. Spirit Guide. Kanina po itong love reading. Meron tayong Knight of Cups. Wow. So, alam nyo guys, new person. Or, pwedeng person mo, nakikita ko sobrang mahal na mahal ka nitong taong to. So, may taong sobrang nagmamahal sa inyo rito. Sobrang kalmado tong taong to. So, pwedeng water sign or earth sign. Yan yung mga kalmado, di ba? Okay. So, di ko siya nasasagap na fire sign. Mainitin ulo ng mga yan. So, again guys, sobrang kalmado na tong taong to. And nakikita ko na unti-unti siya nag-o-offer ng cup of love. Nung unti-unti ka talaga niya. Ganun yung sasagap ko sa kanya. So I think ayaw niya masyadong pahalata or medyo mabagal siya sa kabilang banda. Pero inuunti-unti naman niya. Siguro yung action, medyo nag-effort nga to sa'yo eh. Medyo may care, justice, ayan o. Gusto ko niyang protektahan. Yan yung nasasagap ko sa kanya. Okay, gusto niyang i-ano sa'yo yung love. Gusto niyang ipakita sa'yo kung paano siya magmahal. Kaya gusto kanyang protektahan. Check pa natin guys. Additional message. Kanina po itong love reading. Okay, so meron tayo guys. Oh, ayun, nabibigyan ka niya ng affection, attention. Actually, itong taong to guys, lagi kanyang inaobserbahan. Yung paano ka gumalaw, kung ano at sino ka. So, inaobserbahan ka nitong taong to eh. Okay, nakikita niya yung pagiging mabuti mong tao, yung pagiging mapagbigay mo. Actually, ito ka oh. Okay, yung tipong kahit meron ka na, ginagawa mo pa rin na magpaka down to earth, kahit meron ka na, hindi mo nakukuhang maging mayabang sa ibang tao. Nakikita kita na someone na para bang tawag dito, hindi ka hindi ka bossy. Okay? So, pinapantay mo yung level mo sa ibang tao or marunong ka makisama, makitungo, hindi ka namimili ng kaibigan, I guess. Kahit sino basta mabuti sa inyo, okay sa iyo eh. Yan yung pinapakita sa akin dito. So, again, check pa natin additional message. Kanina po yung love reading. Kanina po itong love reading. Love reading. Meron tayo guys, Six of Swords, relocation. Oh, naku. May babalik sa'yo mula sa nakaraan. Pwedeng ex-husband, ex-wife. Nakikita ko dito guys, gusto niyang panindigan yung pamilyang meron kayo, pero parang hindi ka na nagiging masaya, or pwede na fall out of love ka na, or totally naka-move on ka na sa taong to. Okay, so ayan, may babalik sa'yo na someone from the past. So yung malinaw kasi guys na pinapakita sa akin dito, gusto niya ulit panindigan kung ano man yung naiwan niya sa inyo, yung mga bagay na hindi nag-work sa inyong dalawa. So after kanyang iwan, okay? Pagkatapos kang iwan ng person mo, guys, gusto niyang bumalik. Yun nga lang, sa end mo kasi yung pinapakita sa akin dito, parang nawalan ka na ng gana sa taong to. Okay? Pwedeng, ayun, nawalan ka na ng pagmamahal, hindi na ganun kalalim yung nararamdaman mo sa kanya.
or totally naka-move on ka na. Check pa natin guys, taas ko lang muna to. Additional message. Tingnan natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong Queen of Pentacles. Queen of Pentacles. So actually guys, yung pinapakita sa akin dito, medyo magkakaroon ka ng mabagal na desisyon dito. Lalo na kung dalawang tao pala yan sila. Siyempre naman, di ba? Kung dalawang tao yan sila, pwede iba sa inyo guys, possible na hindi na kayo desidido dun sa person mo, sa ex-husband, ex-wife. Pwede hindi ka na desidido sa kanya. Okay? I think yung iba sa inyo, sobra ka nasaktan dito at alam mo yun, nasagad niya yung nasagad niya yung PC mo. Nasagad niya yon. And nakikita ko sa iyo yung pagiging alam mo yun, yung pagiging pasensyosa, naging martyr ka at the same time, pero alam mo yun, kahit martyr ka, hindi mo naman nagawang lokohin Pero dumarating ka kasi sa point na natatauhan ka na dito, na hindi na tama yung ginagawa niya, yung mga masasakit na ginagawa niya sa inyo na paulit-ulit. So may mga realization na gano'n. Okay, so alam nyo guys, medyo magiging mahirap to sa inyo kasi ikaw ay soft-hearted. Someone na, alam mo yun, parang pinalaki ka na sobra ka ma-attach, no? Ganun yung nasa-sense ko sa'yo. Kumaga, hindi ka mabilis kasing sumuko kahit na parang nahihirapan ka na. So, kahit na ganun yung ginawa sa inyo ng person mo guys, naawa ka pa rin sa kanya at gusto mo pa rin magstay. Sa totoo lang, parang napipilitan ka dito Hindi, feeling ko may may dahilan lang kung bakit nag-i-stay ka na lang dito. Pero alam nyo guys, pwedeng ikaw na lang din yung nag-give way na parang sige na mauna ka nang umalis. Talaga susukuan mo siya. Parang ganyan yung nasa sense ko sa inyo. Tipong inaantay mo siyang magkamali. And parang final na yon. Okay? Parang isa na lang talaga. Wala na talaga. Okay? So, by the way, additional message. Meron tayong Three of Cups. Celebration. Alam nyo guys, may breakthrough na pwedeng mangyari sa inyo, no? Kumbaga may blessing, may mga good news na paparating sa inyo. Siguro kailangan na i-give up mo na to. Kasi medyo mabigat na sa pakiramdam, no? Mabigat na sa puso't isip mo itong person na to. Parang pabigat na siya sa sa new beginning, sa bagong cycle ng buhay mo, sa bagong chapter ng buhay mo. Kumbaga, kung sakaling isasama mo pa siya sa bagong chapter ng buhay mo, magiging pabigat na lang siya doon, guys. Okay? So, again, additional message. Additional message. Meron tayong, ayan, 8 of Cups. Alam mo, parang darating sa point na, ngayon kasi nangyayari, hindi ka nagiging selfish. Ginagawa mo yung mga bagay na makakabuti sa lahat. Yan yung pinapakita sa akin. So, darating ka sa point na iisipin mo na yung sarili mo, hindi ka na para magpaka-plastic, magpaka-selfish dito. Hindi na para lokohin mo pa yung sarili mo na gusto mo pa, no? Gusto mo pang ilaban to. Okay, gusto pa mabuo yung pamilya mo. Nakikita ko sa'yo na darating ka sa point na hindi mo naiisipin yung mga taong dahilan kung bakit ka nag-i-stay pa dyan. Okay? So again, may someone dito na nakatingin lang sa'yo, siguro nasasaktan siya, na nasasaktan ka. Ayaw niya na may mga taong nananakit sa inyo. So, nakikita ko naman na pure yung love, no? Na ipapakita sa inyo nitong taong to. So again, additional message. Additional message. Kanina po itong love reading.
Meron tayong, the Tower, diba? Sabi ko sa iyo, i-end mo yung relasyon mo dito sa taong bumabalik. So, pwedeng tapos ka na sa kanya, pass ka na sa kanya, hindi na para pabalikin pa sa buhay. Ayan, pwedeng ilang beses na betrayal, third party, panluloko, panggugoyo. Parang paulit-ulit na pananakit yung ginawa sa inyo. Okay? So, again guys, dumating ka na rin finally doon sa hangganan mo na hindi na para buuin pa to. Dumating ka na rin finally doon sa masasabi mong talagang ay out na ako sa'yo. Hindi na ako magpapaka-martyr sa'yo. Hindi na ako mababaliw sa'yo. Okay? Nasagad ka na. So, I think lately lang talaga, no? Hindi ka naman para i-push pa or sabihin na natin guys, napilitin pa na makarecover. So, yung malinaw kasi na pinapakita sa akin dito guys, pusa kang nakarecover. Siguro na-realize mo na may mga taong nagmamahal, may mga taong nagmamalasakit, may mga taong nandyan pala, or kahit wala siya. May mga taong nandyan na totoong nagmamahal sa inyo. So, I think yung iba sa inyo, mas bibigyan mo muna ng attention yung mga taong totoong nagmamahal sa inyo. Again, additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong 10 of Swords. Oh. 10 of Swords. So, ito naman guys, wala. Mabigat to para sa kanya, no? Kasi hindi niya akalain na ikaw ay makaka-move on. Hindi niya akalain na ikaw ay mag-move on ng ganong kabilis. Kasi ang akala niya, tanga ka lang talaga habang buhay sa kanya. Akala niya, magpapakamartir ka lang ng habang buhay. So, parang inabuso ka nitong taong to eh. Tingnan mo naman Queen of Pentacles, sinabi rito. So, I think, ang tagal mong nag-antay ng pagbabago sa taong to. Kasi, iniisip mo, wala naman na siguro magmamahal, may tatanggap pa ba, or kailangan mo siya, kailangan mo dumepende kasi pwedeng sa source of income, pwedeng siya yung may malaking income. So, mga ganong scenario. Pero sabi ko nga sa inyo guys, once na i-give up mo na yan taong yan, ialis mo na siya sa buong sistema mo, may breakthrough. May breakthrough. Hindi mo na siya kailangan isama pa sa ano mo. Okay, hindi mo na siya kailangang isama pa sa bagong chapter ng buhay mo. Okay, magiging parang panggulo na siya sa inyo kung sakali. Okay? So again, additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Additional message. Oh. 'Di ba? Kung kailan naman na sumuko ka na, doon naman na-realize ng person mo na gusto niyang magbago. Saka doon niya na-realize na handa ka na niyang mahalin ng sobra-sobra. Okay, ganun yung pinapakita sa akin dito. Doon niya nare-realize na kailangan niyang bumawi sa inyo. Pero yun nga, kagaya na sabi ko dyan, guys. Okay? Kagaya na sabi ko dyan, napagod ka na dito. Kahit sabihin natin na mag-offer pa siya ng sandamukal na cup of love dyan, napagod ka na sa kanya. Okay, ano? Again, additional message. Additional message. Additional message. So, meron tayo guys, the Hermit. I think matagal mo tong pinag-isipan. Matagal mong pinag-isipan yung bagay na yan bago ka magdesisyon. So, nakakatuwa yung ano mo yung action mo. Hindi ka nagpadalos-dalos. Talagang sinagad mo yung sarili mo na wala ka na talagang mararamdaman sa kanya. Talagang dumating ka sa point na talagang, ay, hanggang dito na lang, di na talaga kaya. Mga ganyan senaryo. Okay, so again, ang nafe-feel ko naman kasi sa inyo, guys, minahal mo naman din talaga yung past person. Pero may new person eh. I think mahuhulog ka rito sa new person. Or pwedeng kilala mo na to. Inoobserbahan ka lang niya eh. Lagi siyang nakaprotekta sa inyo. Lagi siyang nakaalalay sa inyo. Ganon.
So, again, meron tayong the moon. Check pa natin the moon. Nakikita ko sa'yo guys, masyado kang honest na tao. Ayaw mo nang, syempre, ayaw mo nang parang lolokohin mo siya. Nandun pa yung love. Hindi naman mabilis mawala eh. Pero kasi ayaw mong lokohin mo siya, lalo na kung may iba ka nang nagugustuhan. Mahal mo pa to, pero alam mo yun, nahahati yung puso mo. I think kaya ka na-attach dito kasi kailangan mo siyang kalimutan. Ito, nandito yung Eight of Cups. Kailangan mo siyang talikuran. Siguro kasi yung nagiging dahilan mo dito, yung mga masasakit, yung mga paulit-ulit na pananakit na ginagawa niya sa inyo, yung mga masyadong hindi na guys, tama na ginagawa niya sa inyo. So again, additional message. Additional message. Meron tayong, di ba? Alam nyo guys, ipaglalaban ka pa rin ng taong yon. Okay? Kumbaga, ipipilit niya pa rin yung sarili niya. Kasi this time, parang gusto na niyang patunayan yung sarili niya. Pero, yung pride niya kasi, yung natapakan dito. Okay? Lalo na ipapamukha mo sa kanya, di ba? Na hindi mo na talaga siya gusto. So, ayun, at sobrang natatapakan yung pride na tong taong to. Ngayon, so again, additional message. Wedding. Diba? Pangangakuan ka niya talaga, gusto niyang ibigay sa inyo lahat ng assurance. Bumalik ka lang. Pero guys, sa totoo lang, na dito yung the devil, magiging toxic lang tong taong to. Okay? Grabe yung pagbabalik na gagawin niya sa inyo, guys. Sobrang kulit. Hindi ka tatantan. Hindi ka titigilan. So, siguro kasi may napapatunayan ka sa buhay mo. Nakikita niya na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. So, isa yun sa mga nagiging dahilan, di ba? So, again, additional message. Meron tayong the star. So, ito naman guys, yung the star, ano to yung mga pangarap mo, na sana magkasama kayo natutupad yung pangarap na yon. Pero kasi, parang mag-isa kang gumagawa para matupad yung pangarap na yun. Sobrang dami mong gustong mangyari para sana sa pagsasama nyo. Pero kasi, possible na nafe-feel mo na parang ikaw lang yung nangangarap or ikaw na lang yung lumalaban, tapos nilalabanan ka pa niya. So, parang alam mo yun, gusto mong ipaglaban yun sa inyo, pero siya na mismo yung nagbibigay ng dahilan para sumuko ka or sukuan mo na to. Okay, so again, additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong, Seven of Pentacles. Ace of Pentacles. So, may bagong opportunity yung darating sa inyo. Ang daming blessing na darating sa inyo, guys. May someone dito mag-e-effort talaga sa inyo eh. Hindi pong ipaparealize niya sa inyo na hindi mo kailangan lumaban mag-isa. Hindi mo kailangan, hindi mo kailangan na ikaw lang yung bumubuhat doon sa buong relasyon kasi mag-e-effort itong taong to. I think, kung kakilala mo to, basta someone na malapit na sa inyo, or bagong tao na paparating sa buhay mo, ayan yung nakikita ko dyan. Okay? So, may maraming opportunity, maraming blessing ang paparating sa inyo dahil nilet go mo na yung blockages. Pati love life mo, guys, magiging maganda. Okay? So, again, additional message. Meron tayong Six of Wands. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, yung Six of Wands, is something na parang manliligaw or nagkakagusto sa inyo. Okay? So, siguro, pagka totally healed ka na, etong taong to, pag totally healed ka na ha, etong taong to guys, aamin na sa inyo. Kasi ayaw niya naman na parang sasabayan niya yung nararamdaman mo na yan. Ayaw niya yun. Kasi syempre, unang-una sa lahat, baka maguluhan ka. Baka hindi ka pa ready na mag-move on, hindi ka pa ready na ma-attach. Pero once na ready ka na, yan, grabe. Grabe yung effort nito. Stability yung offer nitong taon to. Okay? So again, check pa natin.
Okay. Tingnan natin. Doon tayo sa nararamdaman ng person mo sa'yo. The Magician. Nararamdaman ng person. O, di ba dalawa sila? Isang manipulative at isang nag-aantay lang. Nag-aabang lang na mauntog ka at mahil ka. So, hindi naman, parang professional naman tong taong to eh. Sa malinaw na pinapakita sa akin. Tignan pa natin, guys. So, by the way, ayun, nag-aantay lang tong person na to. Yung bagong tao. So, may ending talaga eh. So, ibig sabihin, guys, kung bakit masyadong pressure na yung buhay na meron ka, ending na to, oh. Okay? So, nakikita ko na nagkakaroon na ng bagong cycle sa buhay mo. Magkakaroon na, guys, ng new beginning. So, sa bagong page, sa bagong kabanata ng buhay mo, meron kang kailangan ng i-give up. Mga bagay na mabigat, wag mo na siyang dalhin pa sa bagong chapter ng buhay mo. Para new beginning na talaga yun, guys. No? Lahat ng nagpapabigat, let go. Okay? So, again, meron tayong 6 of nararamdaman ng person mo may mag-offer sa'yo ng cup of love. New person. Diba? Nakikita ko sobrang mahal na mahal ka nitong taong to. O pwede naman, guys, may karelasyon ka na baka bagong tao na yan. 'Di ba? Tinatago nyo lang kasi ng gugulo etong person mo. Pwede hindi niya kasi matanggap na may iba ka na. So, kaya siya bumabalik dito kasi gusto niyang ilaban kung ano man yung naiwan niya sa inyo. Na parang hello, di ba nakita ko ano yung problemang ginawa mo? Kung ano yung ginawa niyang sakit sa inyo, kung paano niya ikaw pinahirapan, sinaktan, kung paano ka halos na depressed. 'Di ba? May mga bagay kang kailangang i-cut off sa buhay mo ng mga panahong sinasaktan ka. Pero kagaya nga ng sabi ko, guys, manhid yung person mo kasi iniisip niya lang yung kanyang sarili. Sarili niyang kaligayahan. Iniisip niya lang dito na aalis siya, babalik siya kung kailan niya gusto. So I think lately niyo marirealize 'yon. Okay? So, tignan pa natin paano ka nakikita ng person mo. Paano ka nakikita ng person mo? Okay. Paano ka nakikita ng person mo ngayon? Meron tayong, bigat na bigat ka na sa responsibilidad, sa pagiging magulang, pwedeng ang daming umaasa sa inyo, bigat na bigat ka na sa trabaho, bigat na bigat ka pa sa love life mo. So, yun yung pinapakita sa akin dito, guys. Okay? Sobrang bigat na bigat ka. Okay? So, ang nakakatuwa lang, guys, sobrang na-overcome mo na tong stress na to. Kaya nga parang pag may problema sa inyo, parang tinatawanan mo na siya. So, feeling ko nga kasi na-overcome mo na siya, no? So, again, meron tayong Ace of Swords. Ayan. Paano ka nakikita ng person mo? Dami mong nare-realize ngayon. Nakakapag-open ka na ng nangyayari sa inyo ng person mo. Nasasabi mo na siya sa ibang tao, hindi na para magpaka-filter, hindi para protektahan na siya. Nakikita ko sa inyo, guys, na ayun na nga. Okay? May parang magkakaroon na ng progress. Meron tayong the world. So, ito naman, guys, the world is something na nakaka-move on ka na. Doon sa third party, sa paulit-ulit na betrayal. So, makaka-move on ka na yan. So, isipin nyo na lang, guys, yung bagong taong darating sa buhay nyo na kaya kang ipaglaban, kaya kang mahalin, di ba? So, yun na lang siguro yung kailangan mong isipin dyan. So, by the way, check pa natin. Additional message. Additional message. Okay. Ano yung gagawing effort? Paano mag-e-effort? Mag-e-effort ba? Page of Cups to ha. So, I think wala na sa sistema mo yung past person na makulit na bumabalik sa buhay mo at sinisira na naman yung buong buhay mo, yung diskarte mo. So, Page of Cups. Yung pinapakita sa akin dito, guys, yung what workers sa likod is challenge. Medyo may challenge lang sa inyo nung new person. Kasi kung kailan dumating siya sa buhay nyo, may bagay na mabigat. Parang ganon.
Meron tayong Seven of Swords, di ba? Marirealize mo na parang ginagamit ka lang nung person mo, yung dati mong person. Ginagamit ka lang niya, pag meron siyang kailangan, meron siyang ipabibili. So, parang ginagawa ka niyang bangko siguro. So, again, ayan, feeling ko tatanggapin mo na dito yung new person kasi tignan mo may offer na eh. Okay? So, parang peperahan ka nung past person mo. Okay? So, ito, feeling ko tatanggapin mo yung cup of love ng new person. Kasi parang nag-offer siya rito. Again, ayan, minamalat. Check pa natin. Ano yung gusto niya sabihin? Sa'yo, message mo, my love is constant through high and lows. And no challenge is too big for us to overcome. So, ito yung energy mo sa new person. Baka kasi may relasyon na kayo or pwedeng may usapan na kayo dito. Yun nga lang, hindi nyo pa pwedeng i-broadcast. Kailangan itago muna kasi nga may mga taong pwedeng i-judge kung ano man yung meron sa inyo. Or pwedeng mayroon pa kayong proseso na pinagdadaanan ng past person, no? Meron tayong need time to heal. So, message sa'yo to. Kailangan mo nang i-heal yung sarili mo. You know, right now, I'm in a space where I need to focus on my healing and my self-love. This isn't about you. It's about me. Meron tayong runaway. Would you pack a bag and meet me in Hawaii? So, may travel ka. Baka mag-abroad ka or OFW ka. Meron tayong something to say. There's something I really want to share with you. I'm waiting for the right time to tell you. Diba? Meron siyang gustong sabihin sa inyo. So, I think kaamin yung new person. Oo. Again, message niya sa inyo, I couldn't let you get close to me. So, hindi niya makuhang mapalapit sa inyo. Medyo introvert siguro. Meron tayong, I knew exactly what I was doing. Naku, ito yung past person. Medyo matigas ang ulo nito. I'm not available. So, ayun. I think ikaw yan. Kailangan mo munang mag-focus sa sarili mo. I-heal mo muna yung sarili mo. Huwag ka muna siguro munang pumasok sa love life, no? Kasi medyo stress tong mga taong pumapasok sa buhay mo. Meron tayong codependency. Dati kasi pwedeng dumepende ka dun sa past person eh. Hindi mo siya kayang mawala. Ayun, no? May new person, no? Sabi ko sa inyo eh. Nakadepende ka doon sa past person kung bakit hindi mo siya ma-let go. Pero may new person na kasi dito. Kaya parang ikaw ay nagiging sure na. Oo, nagiging sure ka na sa mga decision mo. Meron tayong reconciliation. Guys, sabi ko sa inyo eh. May past person na magugulo sa love life mo ngayon. Zodiac sign, meron tayong Pisces, Aquarius, Libra, and Scorpio. Sagittarius, Virgo, Leo, Capricorn, Taurus, and Aries energy. Last one. Virgo, Leo, Sagittarius, Scorpio, Libra, and Capricorn energy. So, again, tignan natin. Ito tayo sa energy mo. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? The Hermit, nag-iisip-isip ka, hindi ka makapag-decide. Actually, mas gusto mo nang unahin yung sarili mo. Kasi, dito sa connection, ng mga taong nagkakagusto sa'yo, hindi ka makapag-decide. Sobrang magiging magulo to sa inyo. Okay, meron tayo guys, family. Isa pa, ang nilulook forward mo kasi dito, family mo eh. Iniisip mo yung sasabihin nila. Pwede kasing kahit ganon, gusto pa rin niya mabuo yung pamilya mo. Or pwedeng pamilya ng person mo. May mga judgment, no? Meron tayong, ayan, marriage, wedding. Gusto nilang i-save nila yung marriage, yung wedding, yung pinagsamahan niyo ng person mo. So, I think isa yun sa mga pinag-iisipan mo. Pero kasi ayaw mo na talaga eh. Distracted ka na, oh. Diba? So, again, check natin. Check natin. Ano naman yung dapat mong gawin para hindi ka na nai-stress? Justice. Mag-a-apply to. Mag-a-apply ka ba abroad? Ay, nakikita ko sa inyo guys, more on travel. So, I think focus ka muna dun sa mga importanteng papeles. Yan muna yung mga mas pagtuunan mo ng pansin, no? Zodiac sign mo is Aries, Taurus, Leo.
Capricorn, Sagittarius, and Virgo. Meron tayong Gemini, Cancer, Aquarius, Pisces, Libra, and Scorpio energy. So by the way guys, ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat po. God bless and love. Bye-bye!